Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Congressman Leandro Libeste tungkol sa ICI final report. Bigyan ko i-shout out ko lang ang aking senior military officer, si Brigadier General Antonio A. Amudia. Senior officer ko ito, na-assign kami, nagsama kami dito sa Mindanao. Tuwan-tuwa ko dahil nalaman ko na nanonood pala siya sa akin. Ito ang kanyang text. Basahin ko lang. Johnny, good afternoon. Sabi niya, I like your mug. Kasi nagbibigay kami ng coffee mug sa mga subscribers namin. And likewise, I admire your personal views on different important issues affecting our country, particularly on political matters. Your blog is my best reliable source of information as it is devoid of fake news. Carry on. Salamat sir sa inyong panonood sa akin. Basta hintayin nyo na lang, ipadala ko 2 coffee mug para sa inyo ni Ma'am Amudia. Okay, ito. Nag-post si Congressman Leandro Libeste. Sabi niya, before this, I think kahapon or the other day, nag-post si Congressman Libeste na nandun siya sa opisina ng ICI at humihingi siya ng final report ng ICI. At ito na, binalita niya, hindi daw magbibigay ng kopya final report ang ICI. Sabi niya, hindi na raw ilalabas ng Malacanang ang ICI final report. DOJ at Ombudsman na lang daw ang bahala. Hahayaan na lang ba ang mga nag-ingay noon sa flood control na hindi isa publiko ang ICI final report? Yan ang tanong . Tingnan natin ang mga nag-react. 7,200 ang nag-react, 3,200 ang nag-like, 2,000 ang tumatawa, 1,200 ang umiiyak. So, anong ibig sabihin nitong ayaw nilang ilabas? Kasi Malacanang, may kopya. Kasi nung una, bago isinabmit sa ombudsman, nire-review daw ng Pangulo yung ICI report. Naisip ko, hindi ba independent commission? Bakit i-review ng Pangulo? Para mapakiusapan na tanggalin ito. Malayo yung panahon ng Pinoy administration, yung Mama Sapano Massacre, na kung saan pinangunahan ni Major General Benji Magalong yung inquiry. Nung natapos na yung report, mayroong pakiusap na alisin ni General Magalong yung pangalan ng presidente na kasi sinama nyo doon na accountable ang presidente. At kung pumayag si General Magalong, siya na ang next PNP chief. Nako, dito nagningning ang bituin ni General Magalong dahil sabi niya na yung rank will come and go, but your conscience will always remain. Talagang napasaludo ako ng gusto kay General Magalong dahil doon. Kaya up to now, my salute, my admiration to Mayor Benji Magalong. Nakakatawa dahil last year, nagbakasyon ako sa Baguio. Kumakain kami doon sa isang restaurant. May mamaya, sinabihan ako ng aking anak, Daddy, nandyan si Mayor Magalong. Wow, salamat. Medyo malayo. Hindi ko naman siya kilala, kaya kumain lang. Kung mamaya, lumapit na . I don't know bakit lumapit. Kumusta na kayo? Ay di nag-alamano, sir, sinaluduhan ko. And then, nagpa-picture kami. Ayun. Ang General Mayor Magalong na may prinsipyo. Hindi napapakiusapan na baguhin yung kanyang report. Ang ICI
Ano bang nangyari sa report? Bakit ayaw nilang ilabas? Yan ang tanong. Well, I don't know anong rason nila. Basta ako, noon pa, nung nagsimula, ang ICI, akala ko may pag-asa. Kasi isinama nila si Mayor Magalong as advisor and investigator. Sabi ko, totohanan ito. Kaya lang, hindi nagtagal. Nag-resign si Mayor Magalong dahil ayaw nila na kasama siya sa investigasyon. Nung umalis si Mayor Magalong, nawalan na ako ng tiwala. Lalo na nung sumunod na nag-resign si Commissioner, dating Secretary Singso, na wala na. And then, nag-resign na naman yung isa, si Madam Rosana Pardo, wala na. So, tapos yung hearing nila na secret, wala na. Kaya ako, personally, hindi ako interesado sa ICI report. Dahil naniniwala ako sa palaging sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez na propaganda lang yan, cosmetics para pantabon, as if ang Pangulo lumalaban sa korupsyon. Yan ang kanyang prante na hero ang Pangulo dahil siya ang nagpaimbestiga. Sino ba yung nagsabi? Si DILG Secretary John Vic Rimulya, sabi niya, legacy ng Pangulo. Siya lang ang Pangulo na heads-on lumaban sa korupsyon. Well, opinion yun DILG Secretary. To me, I do not agree. Hindi siya lumaban sa korupsyon. Ano siya? Kung paniwalaan natin si Congressman Edgar Eresi at ex-Congressman Mike Defensor, sinasabi nila, ang punot dulo, bakit nagkakaroon tayo ng talamak na korupsyon ay dahil kay Pangulong Marcos Jr. So, salamat, excuse me. Salamat, Congressman Leandro Libeste, sa inyong pakikipaglaban sa korupsyon. Sana simulan mo na yung season 2. Sabi niya may season 2 daw yung kanyang mga exposés, kaya naghintay tayo sa mga ilalabas, dagdag ebidensya ni Congressman Libeste tungkol sa flood control scam. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud si Kuya. Kuha na niya ang ngero nga tayo buslot ni nanay daw. Isok-sok ba? Karon naman na gyud ang pag-atok ni Kuya. Balay. So maayo na gyud nga tan-awon. Kadili naman ingon pareha ganina nga buslot. Karon naman na gyud sa pag-atop. So maayo na nga tan-awon dili na pareha ganina nga mabuslot. Salamat sa Ginoo nga ining kuan hinabang o kuan padi na sa nagkuan ani daghang salamat. Inaot unta mo prayon ning hinabang kay daghang pang nagkinahanglan pareha sa amo Oo. pobre. Pila kuya imong anak? Isa Isa pa. So unsa imong trabaho karon niya? Silipro So may pro. o, So kada adlaw kada ka trabaho. o taga adlaw. Domingo rang may trabaho po. Domingo pahulay. So makasuporta na sa imong mga anak kuya. Masuporta mo yun.
Iko ra gyud pagpalit og bugas unsa pa dek kinahanglan. Bugas ra gyud ang mga kuan kuya, mga port. Bugas ra gyud. Sa panangyero kuya nga pangatop. So Wa na gyud mabajitan. wala na nabudgetan. So igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya. Iko ra gyud sa pagkaon napag binulan nga motor Oh, salamat kayo kuya.